Sa pakipaghiwalay ni Xavier kay Libby at ang pagsampal ni Charlene kay Libby, ay nakapag-isip itong wakasan ang buhay, kaya umakyat sa mataas na gusali at balak tumalon. Dumating si Divina na kinausap si Libby na wag ituloy ang binabalak, pero sinabihan siya ni Libby na itigil ang pagkukunwaring ina at hindi siya kaano-ano nito. Napilitan naman si Divina na sabihin ang katotohanan na si Libby ang kanyang totoong anak at ikinuwento ang pangyayari nang siya ay isang preso kasama ni Charlene na pareho silang buntis noon. At sa pagkatrap nila sa building ng nagkalintol ay sabay sila ng anak na si Charlene ay parehong babae rin ang anak. Pero si Charlene ay nawala ng malay. Sa puntong iyon ay naisipan ni Divina na ipalit ang anak niya sa anak ni Charlene dahil malapit nang makalaya si Charlene. Saad ni Divina na di baling maihiwalay siya sa totoong anak. Ang importante hindi ito mabulok sa loob ng kulungan kasama siya at nakakasigurado si Divina na mabigyan ng magandang kinabukasan ang totoo niyang anak. Nakiusap si Divina kay Libby na handa siyang maging ina ulit pagkatapos niyang nagsumikap at nagpakayaman para sa kay Libby. Pero hindi pwede na ibunyag ni Libby ang totoo dahil makukulong ulit siya. Dumating na rin sila Charlene at Raymond at ibinaba si Libby sa mataas na kinatatayuan at niyakap ang inaakalang totoong anak nila. Humingi ng sorry si Charlene kay Libby sa hindi nitong sadyang pagsampal kay Libby. Samantala wala nang nagawa si Dado kundi sabihing sorry dito sa kay Princess nang nalamang hindi si Lope ang totoo niyang nanay at hindi natapos lamang doon na naalala ni Princess ang sinabi ng nurse na kapag parehong type O ang kanyang mga magulang ay imposible siyang maging anak nila. Umiiyak si Princess na pinapaamin si tatay niya Dado na gusto malaman mula sa bibig ng tatay niya, marinig ang katotohanan. Nanginginig at bulol-bulol sa pagsasalita si Mang Dado nang dumating si Lailani at sinabi kay Princess na sa city jail siya ipinanganak. Pero isang kasinungalingan ang idinugtong ni Lailani nang sinabi na pareho nilang inmates ang nagsilang ng sanggol sa loob ng city jail na walang nakakaalam kung sino ang buntis at nanganak ng patago at ibinigay si Princess kay Sir Dado para i-turn over sa social welfare. Paliwanag ni Dado na hindi niya kayang ibigay ang bata sa social welfare na sa puntong iyon ay nangungulila si Dado sa pagkamatay ng kanyang anak na si Veronica at ang pag-iwan sa kanya ni Lope. Umiiyak si Dado na niyakap si Princess at humihingi ng kapatawaran habang si Princess ay gusto sanang yakapin ang kinikilalang ama pero pinigilan ang sarili bagkos kumalas ito sa pagkayakap ng ama at tiningnan ito ng maigi. Tuluyan na kayang mawala ng tiwala si Princess sa kay tatay niya Dado sa ginawang isa pang pagsisinungaling sa kanya. Tuluyan na kayang lalayo ang loob ni Princess sa kanyang tatay Dado. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.